Unang live ni Beyonce, kapansin-pansin. Guys, pag-usapan natin ngayon yung live ni Beyonce kung saan mayroon tayong napapansin. At kayo rin mga viewers, may napapansin kayo. Pero bago tayo magpatuloy guys, suportahan natin muna si Kuya Bal, si Ate Edna at si Kalinga Prab. Pasensya na kayo guys ha, nasa malayong lugar ako, no? Kasi mamayang madaling araw, papalaot kami. So sa ngayon, nandito kami sa aming waiting area. Kaya medyo nasa shed po tayo. So tuloy na tayo guys, no? May mga napanood tayong mga reaction at itong live ni Beyonce guys. Pinanood din natin. Meron lang akong tatlong napapansin, no? Siyempre, unang-una guys, mukhang buo na talaga ang loob ni Beyonce, no? Na tuluyan ng hihiwalay sa kalingap. Akala kasi natin, baka maayos pa, baka magawan pa ng paraan. Pero dito guys, sa live ni Beyonce, makikita mo talaga na talagang ibang-ibang Beyonce na guys ngayon. So, shout out po sa inyong lahat, sa supporters ng Kalingap. Shout out po. Pasensya na kayo guys at ating live ang ating reaction wala natin sa bahay, nasa labas po tayo. So ang napansin ko unang-una sa live ni Beyonce guys, wala siyang pinasalamatan doon. Hindi niya pinasalamatan guys itong kanyang scouter at itong kanyang mga defender, no, na si Dr. Love at saka si Red Zane. Siyempre di ba sa mga nagla-live, lalo na sa may mga bagong channel, matik sana dapat yan na pasalamatan, salamat kay ganito yung nakapag-discover sa akin, salamat po sa nagturo sa akin ng paggawa ng channel. Sigurado man tayo guys na ang nagturo dyan sila si Dr. Love, pero hindi niya binanggit. Ang tanong, bakit hindi niya binanggit? Ito ba'y palatandaan guys doon sa sinabi niya sa Rapid Tulpo in Action na pati si Dr. Love, idadamay niya na hindi na siya pwedeng i-vlog? Comment kayo dyan guys sa baba kung ano po ang inyong komento. Pangalawa, binanggit niya doon guys itong mga anti-kalingap katulad ni na Attorney Libayan, no? At itong dating kalingap din na reactor na taga Batangas. So dito guys, mukhang si Beyonce talagang sasanib na dito po sa mga anti-kalingap kasi pinasalamatan niya itong mga anti-reactor, no? At yun nga, may binanggit pa nga siya doon na mukhang hanga siya dito kay Attorney Libayan sa mga reaction kasi mukhang may basihan daw talaga. Ganun pa man, kung talagang ayaw na ni Beyonce guys, no? Desisyon ni Beyonce yan, wala na tayong magagawa. Pero sana, no, itong pagiging pagkakaroon ng channel ni Beyonce guys, magagamit itong channel na ito sa kabutihan, na sana wag magamit itong channel niya na pagmumulan din naman ng walang katapusang bakbakan, no? Sana ang kagandahan, sana kung may channel man si Beyonce, sana guys gamitin niya ito para magiging paraan, no? Magiging instrumento siya na maayos ang lahat. Huwag niyang ipagamit yung channel niya na lalo siyang ibabas o lalong ibabas ang kabilang grupo, mag-aaway ang kabilang grupo. Huwag naman sanang ganun, no? Sana maganda man talaga may channel, pero sana itong channel na ito huwag gamitin sa parinigan, pasaringan. Huwag gamitin ito sa bakbakan, no? Kasi hanggat andyan ang mga nakapaligid, kung magbitaw si Beyonce ng mga salita dyan, sigurado ririsbakan, at kaya nga hindi matapos-tapos itong isyong itong nangyari kay Beyonce. Para sa akin, okay na may channel si Beyonce guys, kasi para maranasan niya rin na maging isang content creator. Makikita natin dito kung ano ba ang gustong gamitin, ano ba ang content ni Beyonce.
siya ba'y magcha-charity, siya ba'y magla-live stream, depende po kay Beyonce, no? Kagandahan lang, matutupad na yung pangarap ni Beyonce dito guys na magkakaroon siya ng channel, no? Malaking tulong, sa totoo lang, malaking tulong. Alam naman natin, katulad kila Carla, di ba, na may mga channel, pag nag-live talagang marami ang sumusuporta, marami ang nagpapalipad. So ganito din itong mayroon kay Beyonce, no? Na sana magamit niya itong channel niya ito na sa magandang paraan at makatulong din siya sa iba, no? Maganda yun. Yun ang magandang adikain talaga na pwedeng pasukin ni Beyonce. Pero sana, dahil nga nag-aaral pa si Beyonce, mag-focus siya sa pag-aaral. Tandaan mo to, Beyonce, at anong mangyari, ang mahalaga yung pag-aaral, no? Kaya sa totoo lang, para sa akin, mahirap yung magkaroon ka ng channel na nag-aaral ka. Hindi ka man makapag-focus sa pagbablog, no? Hindi ka makapag-focus. Siguro maganda lang itong channel talaga ni Beyonce na gamitin niya guys na pasalamatan yung mga supporters niya, pasalamatan niya yung mga sponsor, pasalamatan ni Beyonce yung mga taong tumulong sa kanya. Gamitin niya yung kanyang channel, no? At huwag niyang gamitin yung channel niya guys sa pakikipagsagutan, pakikipagbakbakan. Malalo siyang may stress. So pag maganda para sa akin, total nandiyan na, may sarili na siyang community, tuloy na, no? At sana huwag gamitin, no? Huwag niyang ipagamit pala itong channel niya na pamamahaya ng pag-aaway lang, no? Kung mayroon man siyang mapansin, siya mismo pagsabihan niya. So ito yung ating reaction kay Beyonce guys, ano. Siyempre, talagang ganun man talaga, no? Pag wala ka na sa kalingap, nasa antay ka na. Kaya nga, doon nabanggit ni Beyonce si Atty. Libayan. Na kung saan naman ito si Atty. Libayan, nung araw pa yan guys, no? Si Atty. Libayan, nung panahon pa namin batch 1, 2020, isa na yan sa mga bumabakbak kay Kuya Bal. Kasagsagan guys, ng pagpunta namin sa diet, itong si Atty. Libayan. Naku, may nangyari pa sa akin dyan. No? Dyan ako nakilala guys sa YouTube dahil kay Atty. Libayan. Kasi, ikukwento ko lang saglit ha. Kasi noon, itong si Atty. Libayan, binabati ko si Kuya Bal na sana daw, pag nagbigay si Kuya Bal o tumulong si Kuya Bal sa mga senior, wag nang ipakita ang mukha. Sabi ni Kuya Bal, o sige. So, may ini-interview si Kuya Bal na senior, hindi niya pinapakita ang mukha, hindi niya binablog ang mukha. Sino ang binablog ni Kuya Bal? Ako. Yung mukha ko ang pinapakita. So, isa rin yan sa mga alaala, no? So, balik tayo kay Beyonce, guys, no? Sana, no? Ako, guys, ayaw ko na rin kasi ng yung magbabakbakan pa yung labanan ng kalingap at saka itong antay. Kasi stress. Ito lang. Kaya ako umiwas na guys sa bakbakan kasi hindi ako pwede, no? Kasi mayroon tayong heart problem so bawal tayong sobrang ma-stress dyan husto. Tama na yun, mabas tayo, tama na siguro. May mga pamamaraan naman guys na maiwasan yan so tayo ngayon reaction lang ganito, magbigay ng payo, magbigay ng advice, no? So para sa akin lang, congrats kay Beyonce, may channel siya, gamitin niya, no? Ang payo ko lang kay Beyonce, gamitin niya yan sa kabutihan. Huwag mong ipagamit yung channel mo na pamamahayan po ng mga baser, no? Huwag, kasi hindi talaga matapos-tapos. Gamitin yung mga channel ni Beyonce, lalo na doon sa mga gustong tumulong. Sigurado ako niyan guys, maraming magpapalipad dyan, maraming magpapakulay, kasi nga mag-live siya. Ang kagandahan nga sana magpakita din si Beyonce ng kanyang mukha para naman makita din naman ang mga supporters niya, no? So, ang katanungan natin dito guys, no? Bakit kaya nakalimutan ni Beyonce banggitin si Redsin at saka si Dr. Love sa kanyang live, no? Ako guys, parang malaking tanong sa akin yun no? Or baka naman di lahat alam, baka ayaw talaga ni Beyonce banggitin kasi para hindi na baga parang ma-reaksyonan pa siya na talagang binigyan halaga itong scouter niya si Dr. Love, no? So yun naman guys sa ating mixing reaction, no? Unang live ni Beyonce, may napansin tayo,
Salamat sa inyong lahat guys at isang mapagpalang araw sa ating lahat. God bless, mabuhay.